balik eskwela na sila. Grabe yung nangyari sa Mindanao. Unang araw ng balik eskwela ni Lindol. Grabe. So ayun mga mukha, nakakuha na pala tayo ng first booking. Ihatid natin to sa Antipolo mula dito sa San Mateo, Rizal. 10 minutes away yung pick up location. Parang ang layo na ito pero dito lang to sa Villa San Mateo. Kunin na natin kasi kesa mag-start tayo sa malayo-layo, okay na rin yun. Dito sa San Mateo lang, katabing village lang. Ayun mga mukha, bali yung Joyride apps nga pala natin is napalitan na pala agad natin yung vehicle natin. So napakadali lang naman ng proseso. Dalhin nyo lang yung bago nyong motor dun sa mga any Joyride hub. Tapos ayun, ipaprocess na nila yung change vehicle nyo at napakabilis lang naman. Ayun mga mukha, nandito na nga pala tayo sa pick up location. Yan. Sige. Ma'am, thank you. Check ko lang po mo. Okay na ma'am. Thank you po. Ayan mga mukha, bali nakahatid na nga pala natin yung naging pasahero natin mula San Mateo, Rizal hanggang dito sa Antipolo, sumulong Marcos Highway. Ang pamasahe niya is 175 pesos. Binayaran via GCash. So not bad, 175 pesos. Ang hirap naman dito sa Marcos Highway, ang matatanggap mong pasahero nandun sa kabila, tapos ikot. Maghihintay ng kasunod na booking. Siguro dito na lang, huwag na tayo masyadong lumayo kasi mahal ang gasolina. Pero buti nga nag rollback, di ba? Doon na lang tayo sa may Mercury Drugs. Yan, tambay-tambay lang muna tayo dito since wala pa naman, walang pasahero mga mukha. Ilang minutes na yung nakalipas. Ilang minutes na ako dito. Kailangan na natin mag-move. Baka nasa area tayo na wala masyadong kabahayan or wala talagang nagbubuk. So hindi tayo pwede magtenga dito. Walang mangyayari sa atin dito. Kailangan nating umiba ng lugar. Hindi tayo naaambunan ng booking dito. Let's move out. Urong lang tayo ng kaunti papunta dun sa may Metro East. Baka dun tayo makatanggap ng pasahero. Ito, subdivision din to eh, kaya dito ako pumesto eh. Problema, ilang minuto na ako dyan eh. Kailangan na nating mag-move out at maghintay. So ano lang tayo, ganto-ganto lang kasi mahal gasolina. Hindi tayo pwedeng gumalaw ng malayo. Talagang change location lang tayo. Siguro dun tayo sa kanto ng Metro East kasi doon may mga call center company na ito pala yung Joyride Hub oh. Pagka gusto nyo mag-apply ng Joyride, dito lang sa Marcos Highway. So tara, galaw 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 galaw. Magandang umaga nga pala mga kamukha. Kamusta kayo? Ngayong araw tayo, eto, biyahe tayo. Nga pala sa June 12 is may ride kami ng gabi. Tapos may event kami sa La Union, sa Bawang La Union.
ng June 13. Ano yon, Sabado yon. So magkita-kita tayo dyan, yung mga taga Bawang La Union. May sikat kaming vlogger na kasama, si Reed Motovlog. Siguro naman familiar kayo kay Kuya Reed. Ayun, magkakasama kami sa Bawang La Union sa opening ng SSL 888 branch dyan sa Bawang. At magkakaroon din pala kami ng breakfast ride dun sa parang Marilaki ng La Union, banda dun sa may ano bang lugar to, basta lagpas siya ng Bawang eh. Ayun, siguro mga alas 10 ng umaga hanggang 12 hanggang hapon nandun kami sa opening ng SSL 888 sa Bawang La Union. Magkita-kita tayo dyan mga kamukha. Let's go, may mga dala tayong sticker para sa inyo. Punta lang kayo at bibigyan ko kayo ng sticker. Maraming salamat. Sa ngayon wala pa tayong biyahe. Usually naman ang biyahe natin bigla-biglaan talaga eh. Minsan mga unplanned, wala sa plano talaga yung mga rides natin. Kaya abang-abang na lang kayo sa mga susunod nating rides. May mga naka-line up like Santa Ana, Cagayan, ano pa ba? Santa Ana, Cagayan. Bala ko rin bumalik ng Ilocos, pero pinag-iisipan ko pa Blazing Mountain of God sana. Santa Ana, Cagayan or Blazing Mountain of God. Ayun yung mga ano ko eh, mga nasa lineup ko. So dito muna tayo. Meron tayong ka-Aerox dito. Naghintay tayo ng booking dito sa may McDonald's. Ay, dun tayo sa unahan kasi parang malapit-lapit tayo sa dito sa mga call center company dito sa kaliwa. Meron diyang mga pauwi na ngayon. Dito na tayo sa pick up location. Chat na natin. Dito. Wala. Driving school. Wala pa akong barya. Dito. Ahon na natin para gaya. Salamat. Thank you. Thank you. J. Ocampo. Yan, dito na tayo sa pick up location ng ating kasunod na pasahero. Tawagan ulit natin si Idol Janica Pedregal. Hello, me. Hello. Grabe. Napaka-traffic ng EDSA. Ayun mga bali nakahatid na nga pala natin si sir na mula sa project ko hanggang dito sa Pasay STI. So ngayon mag-U-turn tayo. Nakakuha tayo ng pasahero going to BGC naman. Okay din kasi good drop off BGC. Maraming pauwi ngayon doon na call center. So tara na. Naku po, hindi ako makapag-ano. Ayun mga bali nakahatid na nga pala natin si sir na mula sa project ko hanggang dito sa Pasay STI. So ngayon mag-U-turn tayo. Nakakuha tayo ng pasahero going to BGC naman. Okay din kasi good drop off BGC. Maraming pauwi ngayon doon na call center. So tara na. Naku po, hindi ako makapag-ano. Dito tayo sa BGC.
Ayun mga kamukha, bali naubos na nga pala ang ating wallet, Joyride wallet. Kaya nag-load tayo ng 200. So refresh lang natin yan at lalabas na ang 200. Bakit wala? Wallet. Yun, 218 pesos. Pumasok na yung niload natin mga kamukha. May kaltas pa yun ha. Hindi yun saktong 200 pag pumasok. Parang 194 pesos. May bawas pang 6. So ayan, nag-offline muna kasi tayo. Mag-online na ulit tayo. Ano nangyayari? Ang bagal na ng cellphone ko, biyak-biyak na. Pero ang tibay nito. Reopen nga natin yung oops. And bali online na tayo. Waiting na tayo sa kasunod na booking. Ayun mga kamukha, bali habang naghihintay nga pala tayo ng pasahero dito is pag-usapan naman natin yung mga lugar na delikado sa tingin ko. Ito para sa akin lang to ha. Siyempre iba-iba naman tayo ng ano. Yung pinakadelikado na lugar sa tingin ko na mapipick up ako ng pasahero or madadrop offan ko is sa C6 sa Taguig or dito sa mga looban, yung mga iskinita ng Taguig. Kasi dyan sa Taguig ay maraming pilyo, maraming dokleng. Alam niyo na siguro kung ano yung ibig kong sabihin. Hindi ko na lang ikaklaruhin pero alam ko naman na gets nyo na yon. Ayun, marami talaga ngayon na hindi lumalaban ng patas dahil sa hirap din ng panahon. Maraming walang trabaho ngayon. Pero dapat lumalaban tayo ng patas, grind lang. Hindi mahirap naman yung instant na ganon. Hindi yung mga karnaper na yan, yung mga holdapper na yan, hindi rin laging swerte yan. Pag yan natimbog, shoot to kill din yan kasi arm endangered ang mga karnaper at saka holdapper. So pwede rin sila makapatay ng mga kapulisan natin. Kaya dapat sa mga yan talaga tinotodas. Kasi ano, sila lang pwedeng tumodas, yung mga kawatan lang, di ba? Ayun, mahirap talaga. Marami tayong kababayan niya yung kapit sa patalim sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Ayun lang. Sa mga kapwa ko Joyride, MC Taxi, any platform, mag-iingat na lang siguro tayo palagi. Mag-iiwas na lang siguro tayo kapag mas okay na yung mas okay na siguro yung tamang hinala tayo. Ako minsan ganun tamang hinala ako sa mga nakasunod sa akin pero para sa akin okay na yun kaysa, di ba? Tsaka lakasan na lang din ang loob. Kasi kung mapanghihinaan ka naman ng loob, paano ka naman kikita? Wala rin, di ba? So ano na lang to, sapalaran na lang din talaga. So lakasan talaga ng loob. Ayun, naghihintay tayo ng booking dito ngayon. So time check 8:50 na ng umaga. Marami tayo ngayong kababayan na Joyride, MC Taxi, babae, lalaki. Kasi ito lang naman yung ito yung trabaho na wala kang boss. Hawak mo yung oras mo. Kahit pa paano kumikita ka naman. Ang disadvantage lang ng ganito syempre yung mga benefits mo sa government katulad ng Pag-ibig, SSS, PhilHealth is nagkakaroon ng gap, hindi mo nahuhulugan. So kailangan mo pang mag-individual hulog, yung parang ganon. Ikaw yung maghuhulog sarili mong benefits. Medyo makati rin yun medyo mataas na kasi ang hulog ngayon Dito naman risky din kasi syempre sa kalsada ka, napakadelikado ng kalsada. Mga kasabayan mo, mga truck, mga mabibilis na sasakyan. So buwis buhay din tong ganitong trabaho, ganitong grind. Pero ito lang kasi yung pinakamadali at pinakamagandang sideline kung sakali na papasukin mo na marang madali at magaan lang sa'yo. Basta may motor ka, rehistrado, medyo modelo, so pasok yan, biyahe ka na.
medyo mahina na rin yung mga booking katulad ngayon, no? Dati yan, nung unang pasok ka sa Joyride, walang pahinga yan. Hindi ako napapatambay ng ganitong matagal. Talagang pagkababa ko niyan, may pasahero agad yan. Ngayon, para magkapasahero ka, o auto-accept mo. Ang problema naman, pag inon ko yung auto-accept na yan, ang ipapasok sa akin dyan ay nakakabwisit. Baka nandun pa sa kabila ng C5 sa Taguig. So, ang sukat kasi niyan, diretso kung sukatin eh. Pero yung dadaanan ko, lalagpas ng 5 kilometer. So sa mahal ng gasolina ngayon, talo tayo dyan. Kaya ako nagtsatsaga ako maghintay at mamili ng pasahero. Dito nauubos yung oras ko sa paghihintay, pamimili ng maayos na pasahero at malapit na pick up location. Kasi kung kakanain ko ng kakanain yung auto accept na yan, mauubos yung gasolina ko. Pagbilang ko sa kinita ko, magkano lang, talo. Alam naman siguro ni Joyride yan. Dapat hindi tayo pinapasuhan ng ganong kalalayo. Nangyari sa akin one time yun, nasa Marikina na ako. Pero yun yun, nag-auto-accept ako sa Marikina Bayan. Nang pumasok sa aking pasahero, nasa San Mateo. Ano yun, pauwi. Grabe yun. Ang layo nun. More than 7 to 8 kilometers yun. Yan, limit ko lang dito sa apps is 1 kilometer lang. So hindi talaga perfect yung application din ng mga MC taxi. Hindi pa yan yung ganun ka perfect. Pick up and drop off. Putsang na kinancel pa. Last ng tama. Aray mo, nakancelan tayo kung kailan nandito na tayo sa may pick up location. Saklap mo boy. Ayun mga kamukha, kaya ayaw ako mag-auto accept. Nandito na ako eh. Kinancel mga kamukha. Sana po ba kayo? Sabay cancel. Aray mo, ayoko na mag-auto accept. Ayan mga kamukha, bali nandito pa rin tayo sa BGC. Nagpaikot-ikot lang tayo kasi yung binook ko, pagdating ko dun sa pick up location, biglang narinig ko yung ayokong marinig na sounds. Yung tunog na pag kinancel nung nagbook, malilate na daw siya. Pagkatingin daw niya sa map, nasa uptown pa daw ako. Eh minsan kasi ganun yung hindi naman accurate. Sa mga pasahero dyan, minsan pagtingin mo kung nasaan yung minsan kasi nawawalan lang ng connection yung data namin or so hindi nagiging updated. Tsaka ang daming stoplight dito sa BGC. Kung nagmamadali ka, ang daming nakatambay dun sa area ng mga Joyride. Ito tips ko na lang sa mga pasahero Kung nagmamadali ka paps, or ma'am sir, nagmamadali kayo kasi malilate na kayo, huwag na kayong mag-book. Kasi pag nag-book kayo, ang papasok sa inyong rider, possible medyo malayo pa sa area. Swertehan lang yun, nandyan lang sa area. Meron po si Joyride na QR code. Lumapit po kayo sa mga nakatambay na MC taxi na malapit sa inyo at sabihin nyo na magbubuk kayo via QR code kung nagmamadali kayo, para instant siya na agad yung maging rider nyo. Kasi kung nagbubuk kayo tapos ayaw nyo naman maghintay sa rider, lalo na dito sa BGC, apakadaming stoplight dito. Hindi naman namin pwedeng tagus-tagusin yung beating the red light kami para lang mabilis makapunta sa pick up location. Konting consideration din mga mananakay. Oo, malilate na kayo pero hindi naman lumilipad yung rider para agad-agad makarating, di ba? Medyo nainis lang ako doon. Nag-reply pa sa akin. Sabi ko, si Lord na bahala sa'yo. Shower cup, ma'am. Wait lang.
Bawal pala doon. Kaya diretso pa ate. Dito na lang. Ay. Sige. Bali 80 lang, ma'am. $60, $78. Sobra. Okay, maraming salamat ate. So, pamasahin ni ate 80, binigyan niya tayo ng 60, 70, 80, 90. May tip na 10 si madam. Maraming salamat. So, mula dun sa BGC, ay hinatid natin siya dito sa Taguig. So, complete trip na natin to. At marami-rami din pasahero dito sa Taguig. Dahil mahirap din ang pagko-commute dito eh. Ayun mga kamukha, nakakuha tayo ng booking dito. Malapit lang. Papunta ng Makati mula dito sa Taguig. Grabe, napakainit mga kamukha. Lagi tayo magbabao ng tubig kahit saan man tayo magpunta. Saan na yung nag-book? Dito na yung location niya eh. Doon tayo sa malilim. Tayo, init dun eh. Chat na natin. Bali pamasahe lang pala ni sir is 102 pesos. Binigyan niya tayo ng 120. Maraming salamat sa iyo idol. Ingat ka palagi. Dito tayo ngayon sa BGC Makati. So nabawi natin pinangkain natin kanina kasi halos magkano din yun. Halos 80 pesos din yung naging lunch natin, pero nabawi na natin. Inimbitahan ulit tayo ng Blade Philippines para sa kanilang 3rd Hero Day anniversary. Maraming salamat Blade Philippines. Sa hindi pa familiar sa Blade, sila yung mga tindahan sa mall ng mga auto supply at saka mga accessories ng sasakyan. Meron din pang motor, mga pang car wash. Marami sobra. So ayun, drop na natin si sir dito at tayo ay naghihintay na ng kasunod na booking. Melissa po. Nung pa ako sa Ayala Park Drive nung pumasok eh. Oo. Tsaka matagal yung mga stoplight dito eh. Kaya Anong pangalan yan? Anong pangalan? Karen? Iba sa akin Tommy. Yo, what's up? Kamusta mga kamukha? Umuwi na nga pala ako ng San Mateo. Dito na tayo ngayon, nakauwi na tayo. At nagubad na rin tayo ng ating Joyride Jersey dahil tapos na ang biyahe natin for today. At may pupuntahan tayo. Yung kapote natin iniwan ni Ren sa Lumihan, so pipikapin na lang natin doon. Paano mga kamukha? Maraming salamat nga pala sa pagsama sa biyahe ko ngayong araw. At mamaya pag uwi, papakita ko sa inyo magkano yung kinita natin gamit ang ating Aerox B3. So ayun, sa gas consumption, maghapon halos parehas lang din ng patio. Kasi maghapon din patio ko, ubos din eh. So mula alas 6 hanggang ngayong alas 4. So ilang oras din yun? Mga 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Halos 10 oras din mga kamukha. 10 or 11 hours din tayo nag-joyride ngayong araw. Sulit na yun, okay na yun. Tapos makakauwi pa tayo, may magagawa pa tayo. Magagawa ko pa yung mga ibang gustong gawin at saka mga dapat gawin. So ayun mga mukha, dito ko na lang din pala puputulin ng video na to. Sana may natutunan kayo, nag-enjoy ka sa biyahe natin. At kung bago ka pa lang sa channel ko, wag mo namang kakalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Hanggang dito na lang, ingat tayo palagi. Ride safe and peace out and see you.